Hey guys, baka po sakali naghahanap po kayo ng mga bagong smartphone. Ito po yung 5 smartphone guys. 5 bagong smartphone na nakasil po ngayong May 2025. Siyempre kung bagong smartphone lang din naman ang hinahanap natin, yung literal na bagong labas lang guys. Ngayon po ang tamang panahon para bumili po ng Infinix Note 50. Ito po yung regular version, yung pinaka-base version po ng Note 50. At sa tingin ko guys, napakaganda po ng smartphone na to. Kung gusto nyo po na napaka-premium na smartphone ngayon. Dahil kung sakali man pong gusto nyo yung design ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G, yung metal frame po niya, makukuha nyo rin po siya dito ngayon guys sa may Infinix Note 50. Dahil same design lang po siya at same material lang. Siyempre alam naman nga natin yung malaking difference po ng dalawang smartphone na to. Siyempre yung kanilang processor, saka po yung kanilang periscope camera at ibang mga specs pa. Pero kung design po ang mahalaga sa atin, maibibigay po yun sa atin guys ng Infinix Note 50 dahil meron po siyang metal frame at meron din po siyang frosted glass back dito sa may likod niya. Helio G99 lang po yung processor ng smartphone na to, pero hindi na rin po ako magre-reklamo guys. Dahil para sa may kulang 8,000 na presyo niya po ngayon, I think okay lang po yan guys. Dahil meron po siyang 10,000 na SRP. Kaya kung bagong smartphone po ang gusto natin na merong premium na design, I think hindi po tayo magkakamali dito sa may Infinix Note 50 po ngayon. Well guys, kung sakali naman po ang hanap natin is yung merong magandang camera. I mean literal na merong magandang camera na kayang sumabay po sa mga flagship na mga smartphone. I think guys, hindi po tayo magkakamali dito sa may Tecno Camon 40 Pro 5G dahil sobrang ganda po ng kanyang camera. Lalong-lalo guys, kung makukuha natin siya sa meron 11,000 na SRP. Dahil meron po siyang 13,000 na SRP guys sa may 256GB na version. Ang kaso guys, marami lang po may ayaw sa smartphone na to dahil meron po siyang AMOLED curved display. Dahil medyo natatakot po silang gamitin itong ganitong klase ng display. Lalo kung may pang-gaming po natin. Pero kung gusto lang po natin guys is merong casual phone. Yung merong magandang camera, at least magandang processor, at naka 5G na rin. I think guys, ito na rin po ang pinakamagandang makukuha natin. Sa may around 13,000 na presyo po ngayon lalo kung naka-sale. Pero kung hihigit doon guys, syempre wag yun na pong kunin yon. Then medyo hindi po ako nasusulitan sa may 12,256 para sa mahigit 13,000 na presyo. Pero doon guys, okay pa rin naman yon. Pero sana lang ang ginawa po ni Tecno doon is at least naka 512 na po siya. Pero kung gusto nyo lang po ng casual po na merong magandang display, syempre napakagandang camera. I think okay na po ngayon ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Lalo pa nga po ngayon guys dahil nakasale nga po siya. Isang magandang smartphone pa po ngayon na nakasale guys na merong magandang specs din. Saka magandang design. Ito pong si Samsung Galaxy A16 5G. Meron po siyang kulang 7,000 na presyo ngayon sa may 4128 na version. Pero kung 8256 naman ang kailangan natin, meron din po yan guys sa meron 8,000 na presyo. Napakaganda po ng design ni Samsung at napakaganda rin po ng kanyang software. At para sa may ganyang presyo guys is naka 5G na nga rin po tayo. Compare po sa ibang smartphone brands ngayon guys. Kulang 15,000 yung SRP pero hindi man lang naka 5G. Pero itong si Samsung, kulang 10,000 lang po siya ngayon pero naka 5G po agad tayo. Kaya kung gusto rin po natin ng siguradong smartphone, hindi po tayo magkakamali dyan sa may Samsung Galaxy A16 5G. Actually guys, isa pang magandang smartphone na hindi ko pa po nare-review. Actually yung kapatid po, nitong si Realme 14. Meron po siyang around 11,000 na presyo ngayon sa may 8256 na version. Ang nakakapagtaka lang guys, para sa may 11,000 na presyo po niya ngayon, is naka 5G po agad yung smartphone na yan. At meron po siyang 8256 na version at naka-AMOLED display pa at 6,000 mAh siya battery. Ang malaking difference lang po ng smartphone na yan compare po dito is yung kanilang processor at ibang mga specs pa na I think hindi naman na big deal. Pero kung gusto po natin ng Realme na smartphone, sa may around 11,000 at bagong labas din, I think hindi po tayo magkakamali sa may Realme 14T ngayon dahil nga po sa ganyang presyo niya. Ngayon po ang tamang panahon para po bumili ng smartphone na yan dahil meron po siyang 15,000 na SRP pero nakasale po siya ngayon ng around 11,000 lang sa may TikTok. Isang magandang i-consider din po ngayon guys kung naghahanap naman tayo ng Redmi na smartphone is yung Redmi Note 14. Meron po siyang 10,000 na SRP sa may 8256 na version pero nakasale po siya ngayon guys ng kulang 8,000 lang. Okay din po ang smartphone na yan guys. Maganda rin po yung kanyang camera at naka Helio G99 na processor. Tapos mataas po yung kanyang battery na merong 55 mAh at syempre naka-AMOLED din po yan. Maganda rin po yan guys ang Redmi Note 14 kung ayaw po natin sumubok kila Infinix. Well guys, isasama ko na rin si Infinix 030 5G. Hanggang ngayon po is meron pa rin pong available ang smartphone na yan.
at nasa around 10,000 na lang po siya. Marami nagsasabi guys na nagsisale pa raw po siya ng kulang 10,000 sa around 9,000. Yung iba daw guys is nakukuha pa ng around 8,000 yung smartphone na yan. Kung sakali man po guys hindi naman tayo maselan at gusto talaga natin ng sulit na smartphone sa may around 10,000 or kulang 10,000, eh hindi po tayo magkakamali dyan sa may Infinix 035G. Dahil kung medyo malakas sa processor po ang hanap natin sa may around 10,000 or kulang 10,000, eh di hamak na mas malakas pa po siya dito. Saka po dito sa mga bago labas po nila Infinix na yun sa kanila Tecno, itong Note 50 saka ang Common 40. Mas maganda pa po yan si Infinix 035G ngayon. Dahil sa mas magandang, maganda rin naman yung kanyang camera. Pero syempre di hamak na mas maganda na po yung camera nila Tecno ngayon. Pero kung decent na specs lang po ang kailangan natin, I think okay pa rin naman yan. Dahil malakas po yung kanyang processor. Ang isang problema lang po ng smartphone na yan guys, hindi ko lang po sigurado kung makakatanggap pa po yan ng software update. Dahil medyo luma na rin po siya. Ilalagay ko na lang po guys yung mga link ng mga smartphone na yan kung sakali man pong gusto nyo umorder. Para po makaiwas tayo sa mga scam at maka-order po tayo ng tama agad. At kung sakali man po meron pa po kayong mga recommended na magandang smartphone na mga nakasale po ngayon, comment nyo na lang po sa may comment section natin para po makita rin ang mga gustong bumili ngayon. Palitan rin po yung video natin. Thanks for watching.